Magandang araw po sa inyong lahat, mga kabueno at sa aking mga kajuris influencer. Naririto na naman po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno, upang magpaliwanag at magbigay linaw sa mga komplikadong batas at medyo mahirap intindihin ng mga desisyon ng ating mga hukuman. So ngayon po ay talakayin po natin ang salitang forthwith na siyang naging tampulan ng usapin, no, mga argumento, mga debate sa loob at sa labas ng Kongreso. Maging sa bawat kanto, yan ang naging usapan last year in connection with the impeachment complaint filed against the Vice President Sara Duterte. Yan ay naging controversial no ang Kongreso last year ay nag-transmit ng articles of impeachment sa Senado at naging subject matter of the debate yang forthwith. So dito ngayon ay magbibigay tayo ng ehemplo. Isipin natin na nasa loob tayo ng restaurant at umorder ka ng pagkain at ang sabi sa menu na binasa mo, ang order ay ihahain forthwith. So sa gutom mo, ang hula mo ay darating ang kanin at ulam sa loob lamang ng 1 minuto. Pero lumipas ang 10 minuto, 15 minuto ay walang dumating na ulam. Nagalit ka sa waiter, follow up ka ng follow up. Kawawa naman yung waiter, napapagalitan mo na dahil akala mo kasi forthwith. Pero ang totoo, kailangan pa palang ihanda ang rekado ng ulam, pati na yung kanin, para kapag ito ay inihain sa harap ng iyong lamesa, ay ito ay mainit pa at medyo kumukulo pa kung may sabaw man ang iyong in-order na ulam. At para medyo mabango-bango, no, at naaamoy mo yung mga rekadong inilagay sa iyong ulam. At ito ay para rin maiwasan na sumakit ang iyong tiyan. Kasi yung ibang restaurant naghahain ng mga recycled na ulam na hindi na ubos nung nakaraan. So ganyan po kagulo ang forthwith sa ating konstitusyon. Medyo mahirap intindihin. Akala na marami ito ay parang isang gilat, isang iglap lang. Pero ayon sa Korte Suprema, ang forthwith ay hindi ngayon din na walang pag-iisip, kundi sa lalong madaling panahon na makatwiran. Ibig sabihin, pinag-iisipan mo na. So, ang tanong tuloy natin, bakit ito mahalaga? Dahil ito ang nagtatakda kung kailan dapat simulan ng Senado ang pagliliti sa isang opisyal na gustong tanggalin sa pwesto. Kung mali ang intindi natin, baka madaliin ang proseso at masira ang hustisya o kaya naman ay tulog ang kaso at makatakas ang may sala. So, ganyan po yan, no? So, kinakailangan daw na ang forthwith ay hindi agad-agad, hindi ibig sabihin ng agad-agad ay sa isang pitik ng iyong mga daliri o parang kidlat, andyan na siya kagad, no? Uumpisahan mo. Dapat titingnan natin kung depende yan sa circumstances of the case, kung kinakailangan simulan na agad. Pero alalahanin dapat natin yung mga sitwasyon, no, na nakapaligid dun sa isang issue. Okay, so himayin natin, no, yung forthwith na yan at ang jurisprudence, yung desisyon ng ating Korte Suprema. So, bakit nga ba hindi pwedeng literal lang ang basa natin sa batas? Dito po pumapasok ang lalim ng legal basis ng desisyon ng Korte Suprema patungkol dito sa salitang forthwith. Alam niyo po sa kasaysayan ng ating batas, no? Ng ating batas, tulad na makikita sa mga lumang desisyon, halimbawa sa mga kaso ng mandamos o kaya ay yung mga pinag-uutos ng ating korte, hindi lamang ng Korte Suprema, pati na din yung mga mababang hukuman. Ang salitang forthwith ay laging kakambal ng salitang reasonable. Madalas nating nababasa yan, kapag sinabing forthwith, dumuduktong palagi ang reasonable time. Okay. So, sabi ng Korte Suprema, ang forthwith ay nangangahulugang as soon as by reasonable exertion confined to the object, no, it may be accomplished.
Ibig sabihin, kailangang makita na kumikilos ang Senado. Dapat kumikilos ang Senado. Hindi sila pwedeng nakatambay lang. Pero kinikilala ng korte na may mga procedural hurdles o mga habang na hindi pwedeng laktawan. So, walang shortcut method sa legal procedure. Dapat lahat ng proseso, dadaanan, lahat ng elemento, huwag kaliligtaan. Okay? Ngayon, suriin po natin ang desisyong ito ng Korte Suprema tungkol sa issue ng forthwith. Actually, itong desisyon na to ay isang golden mean o gitnang daan. Kung ang forthwith ay ginawang instant, parang instant noodles, no? Parang instant coffee, no? Kung ang forthwith ay ginawang instant, magiging kangaroo court ang Senado. No? Mabilis pero walang katarungan. Kung ang forthwith naman ay hinayaang maging forever. Pero dapat walang forever. Kung ang forthwith ay ginawang forever, ay mawawalang saysay ang accountability. So ano na lang mangyayari sa ating gobyerno? At yung mga korap, yung mga walang kakwenta-kwenta paglingkod sa bayan na walang ginawa kundi lumustay ng pondo, ay mawawala ng accountability. No? Hindi natin mapapanagot itong mga corrupt public officials na to. So dito valid ang desisyon dahil pinoproteksyonan nito ang dalawang panig. Unang-una, may proteksyon sa taong bayan. Sinisiguro na may obligasyon ng Senado na kumilos at hindi pwedeng ibaon sa limot ang kaso. So pangalawa, siyempre, yung kabaling panig, may proteksyon sa akusado. Yan ang madalas sinasabi ng ating batas at ng ating saligang batas. No? Kailangan palagi din pinoproteksyonan ng akusado. Paano kung mali ang akusasyon laban sa kanya? Sinisiguro na may sapat na panahon para sa isang patas na paglilitis. No? Alam niyo po, meron tayong prinsipyo sa batas na kung tawagin natin ay lex non cogit ad impossibilia. Ibig sabihin nito, hindi iniuutos ng batas ang imposible. Kung ang articles of impeachment ay naisumite ng alas 5 ng hapon at ang Senado ay nakareses o kaya ay nakabakasyon sila, hindi mo pwedeng sabihin nilabag nila ang konstitusyon dahil hindi sila naglitis ng alas 5 nung hapon na ito ay inendorso sa kanila. Ayon po sa jurisprudence, ang forthwith po ay nagbibigay ng puwang, no, para sa organisasyon ng impeachment court. Siyempre, sa Senado, kapag nakatanggap yan ng articles of impeachment, sila ay magpiprepara. Mag-o-organize yan, no, sa pagiran doon sa mga senator judges, no, at magkakaroon ng panunumpayan. At siyempre, nandiyan din yung mga rules of procedure, yung pag-apurba sa mga alituntunin ng paglilitis. Hindi pa pwedeng susugod kagad at sisimulan ng paglilitis ng hindi planchado yung rules of procedure. Kasi yan yung magdadala, no? Yung kumbaga sa kabayo, yan yung merenda ka doon sa pagtakbo ng impeachment trial. At susunod dyan, siyempre, yung observance of due process of law. At pagbibigyan mo, no, ng pagkakataon, bibigyan mo ng pagkakataon ang akusado na makasagot, no, at makapaghanda ng kanyang depensa. Just in case natuloy na yung impeachment trial. Kahit naman kaninong tao, andyan dyan palagi ang due process. Hindi pa pwedeng ignorin yan, no? Dahil yan ay isang constitutional right ng bawat mamamayan. Andyan dyan din yung checks and balances principle. Ito pong desisyon ng Korte Suprema ay pagkilala rin sa judicial restraint. Hindi pwedeng diktahan ng Korte Suprema ang Senado sa bawat segundo ng kanilang oras dahil ang Senado ay isang independent body pagdating po sa impeachment. Sabi nga natin, di ba, sui generis yan. Hanggat ang delay ay may valid justification,
hindi ito pwedeng pakialaman ng Korte Suprema. And ganun din naman ganun din naman ng Senado pag may dinidesisyonan ang Korte Suprema, hindi nila pwedeng kontrahin ang desisyon ng Korte Suprema. And vice versa, ganun din ang Senado. Hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema kung sila o ang kanilang mga ginagawa ay umaayon sa ipinag-uutos ng ating saligang batas. Alam niyo po, tandaan po natin, ang hustisya po ay hindi isang sprint o mabilisang takbo, kundi isang marathon na may tamang bilis dapat. Ang salitang forthwith ay hindi isang mahika, hindi po ito isang magic na magbibigay ng agarang hatol. Ito po ay isang babala sa mga taong nasa kapangyarihan. Huwag ninyong patagalin ang hustisya ng walang dahilan dahil ang katarungang pinatatagal, ay katarungang ipinagkait sa taong bayan. Sa simpleng Tagalog, ang forthwith ay nangangahulugang kilos na, ngayon na, pero gawin niyo po ito ng tama. Dahil sa mata ng batas, ang bilis na walang direksyon ay aksidente, pero ang bilis na may katwiran ay tunay na serbisyo. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Atty. Rene Bueno, at nagpapaalala na ang kalaman sa batas ay lakas ng bawat Pilipino. Atty. Bueno, law and beyond. Learn the law, know your